Napakabango. Yan po ang Bulacan Goto Bulalo. Panalo. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ayan, nakikita po ninyo ay ang Bulacan Goto Bulalo. O di napakasarap pong tignan. Durog po ang kanin sa ating goto. At mayroon din po tayong crispy tokwa. Diba? Nilagyan ko po ng pipino sa gilid. Para yayamanin po ang dating. Sa mga gusto pong nawala na naman ako sa rilog sa goto. Sa mukbang po, pwede nyo pong i-fast forward. Di ba? Kesa naman makiliti kayo sa ganda ng boses ko sa panonood. Di ba? Ayan. Noong araw po, napakasarap pong kumain ng gotong Bulacan. Dahil ginagamit po yung mga kalabaw, mga buto-buto ng kalabaw, laman loob, minsan kabayo po. Papakulo po ko dito ng bulalo, dila ng baka, ayan po. Saka ng oxtail. O, di ba? Lalay ko po sa kabilang kaldero. Habang nilalay ko, may salaan po. Para yung mga ilagay kong chives o spring onion, saka mga ibang impurities, masasala. O, di ba? Sa gotong Bulacan po talaga ginagamit yung mga tira-tira po. Yung mga pinagtabasan, laman loob, buto-buto. Kung gusto nyo pong magmukbang, pwede nyo na pong i-fast forward. Kaysa po yung marinig na boses ko, di ba? Sa mga nanginis na parang bumobola ng bingo sa peryahan. Go on, fast forward. Sa mga nagkakawin, Kuya, sige, mag-English ka pa. Parang sarap mo sapukin. I got you. Ayan po. Pag nagpapakulo po ng mga, ano ba yan? Ano ba itong water heater na ito? Nag-overflow, hindi kaganda ang paglabas ng tubig, kabalmahal pa naman. Pag nagpapakulo po ng mga buto-buto naman loob, asin lang po ginagamit. Sa Bulacan kasi, bakit po? Iba po kasi pag nagsisigang sa sampalok, wala pong paminta, di ba? Yes, that's the main reason. Accent. At sa malinis na pinagkuluan na ating pusinalin sa kalderong stainless steel. O, diba? Talagang, siyempre, Bulacan yun. May konting English. Hindi ko alam sa Tagalog ng stainless steel. Lagyan po natin ng dinikdik na luya o grater. Ginabitan ko po ng grater kaya pinumpino po yan. Saka sibuyas. Bakit ganun po yung luya? Siyempre sa mga bata, ayaw po kasi nila yung nakakain po yung luya. Pag hiniwa po ninyo kahit manipis, ito po, ginayat. Oh. So yung texture, kahit na higupin ng mga bata, di ba? Masarap. Kukunin lang po natin yan ng mabuti. Habang hinihintay po natin kumulo po yung sabaw at lumambot po yung dila, may bulalo, saka oxtail. Iprito na po ang tokwa. Gagamitin ko po non-stick pan. Ito po kahit hindi pa po mainit yung mantika nilalay ko na kasi hindi naman po didikit. Pero wag niyo pong gagayahin po ito sa ordinaryong kawali. Kailangan po talaga yung mainit po ang kawali bago kayo maglagay ng mantika at saka bago kayo magprito. At ito po, ito pinalalambot natin na dila. Yung nga po palang bone, ano ba to? Oxtail, malambot na po. So, mas maganda po yung ganyan kumukulo. Kasi hindi didikit yung mga spring onion. Lagay po tayo dito. Isa lang. Dalawa. Isa lang, sige. Kasi yung bulalo, saan na ba yung bulalo? Hindi ko po lalagay yung bulalo kasi pag naglagay po ako ng kanin dito, nasa ilalim. Yan na lang.
Gulo ko, no? So, ito, pakulay lang po natin. Habang hinihintay po natin itong kumulo, lalagay ko na po itong kanin. Ganda po talaga maglagay kayo ng lutong kanin. Depende po sa inyo kung bagong luto. Pero mas gusto ko po yung mga bahaw. Yan po kasi ginagamit ng araw po sa Bulacan. Iba nga po yung nagtututong-tutong na. Naku. Sa pagluluto po talaga nito, hindi po high heat, hindi malakas ang apoy. Kailangan mahina po. Kasi gusto po nung matatanda, pinong-pino, durog na durog po yung kanin. O, di ba? Napakasarap po ng gano'n. Magluto nung araw ng mga lolo't lola. Napakasarap. Ito na po yung dila. Napakaluan po natin. Sa buong reputasyon po ng Pinilangan Lakbay, first time ko po mag-prepare po talaga ng dila ng baka. Madali naman daw po itong balatan. Ay no, madali nga. Kapag gulo na. Kasi kailangan po malambot na malambot. Saka yung nabibili po dito, napansin ko, napakalinis. Di ba? Malinis po talaga, nililinis po nila ng mabuting mabuti. Napakadali palang balatan po nito. Alam po ninyo, nung kumain po ako sa Vietnamese na restaurant, yung pho, yung noodles po nila, ang ginamit po dila ng baka. Napakasarap, napakalinis. Di ba? Porting sapatos ang itsura. Sarap pa lang ganito. First time ko lang po ginawa ito sa buong buhay ko po mula nung pinanganak po maglinis po ng dila po ng baka. Hindi po pag-exagerado o exaggeration. First time ko po talaga naglinis po ng dila ng baka na pinukulo. Napakadali po palang linisin. Satisfying. Ayan po. Dahil sobrang lambot na po nitong dila ng baka, napakadali pong hiwain. Nakita niyo naman po kanina. Pinanood ko po kasi kung paano po pagpapalambot ng baka. Kailangan daw lang po may naapoy. At slice po natin ng maninipis. Naku, napakasarap siguro din ito sa sa noodle soup. Napakalambot. Napakabango. Sa lengua. Hindi po kumahilig sa lengua eh. Pero pag mga ganito, pag nilagay sa mga noodles, goto o lugaw, naku, napakasarap nito. Yan po yung perfect po sa toka. Medyo high heat lang po. Diba? Perfectly fried. Golden brown. Patayin ko na po ito. Crispy outside, soft inside. Palamigin lang po natin. Yan, kuluan na po. Siyempre, maglalagay din po ako siyempre dito ng dila ng baka para mas malasa po, mas malasa, mas malinamnam ang ating goto. Yeah. Ito na po para sa tokwat baboy. Hindi pala tokwat baboy ito, tokwat baka. Luin lang po natin. Nasa low heat pa rin po yung apoy para maganda po yung pagkakaluto ng kanin. Durog na durog. Habang hinihintay po natin maluto po ang ating goto, naghiwa po ako ng sibuyas na pula. Maninipis po. Depende po sa inyo kung ano po yung style ng paghiwa po ninyo para po sa ating sausawan. Lagay po tayong medyo maraming asin. Lagyan po natin ito mabuti. Gamitan po natin ang kamay hanggang sa maghiwa-hiwalay po yung hibla. Kailangan humalo po ng maayos po yung asin. At i-rest po natin to ng 10 minutes kasi magre-release po yan ng tapang, yung liquid na ayaw ng panlasa natin. Minsan yung sobrang tapang lumalabas sa ilong, yung tapang ng sibuyas. Mawala po yan. 10 minutes. After 10 minutes, yan po nakita po ninyo, nag-release ng liquid. Huhugasan ko na po ito. Ayan, nahugasan ko na po. At nilagyan ko po ng tubig, yung pinakuluan tapos pinalamig para mas safe. Pwede nating i-preserve, di ba? Meron po ako ditong burong sibuyas. Ihalo din po natin ito. Ito mas hinipisan po natin ng hiwa. Sibuyas na puti po ito. Yung sibuyas na buro naman,
Depende po sa inyo kung pula o puti o tangkay ng sibuyas, yung spring onion o leek, Asian leek. Depende po sa inyo kung ibuburo po ninyo. Check nyo lang po sa Pinilakan Lakbay. Time nyo lang po, Pinilakan Lakbay, burong sibuyas. Marami pong iba't ibang binuburo ko. Yung tangkay din. Lagyan na rin po tayo ng siling labuyo para po sa ating sausawan. Lale, tatakam na ako. Napag-iwa ko ng burong sibuyas napakabango. 3 sili lang po ilalagay ko. Ayoko po kasi masyadong manghang. Gusto ko yung tama-tama. Kinikiliti lang yung ko. Kinikiliti lang yung kalagayan ko sa pamumukay. Ganun lang ang dapat na gusto ko. Yan. Diba? Lagyan na po natin yung burong sibuyas at yung sili. At timplahan na po natin ito. Maglagay po tayo ng paminta. Ng asin. Toyo. Ito po tansya na siyempre titigman nyo po yung mga invention nyo. Lalo nung gagamitin po sa negosyo at ikauunlad ng pamumuhay ninyo, ayusin nyo, huwag maging burara. At lagyan po natin ng suka. Ordinaryong suka po ito na galing sa Pilipinas. Masarap po sa Bulacan, ginagamit po talaga namin yung sukang paumbong na. Napakasarap sa paksiw. Ay, nako. Tatakam na ako. Lagyan po tayo ng asukal. So po yung manamis-namis. Huwag naman po yung sobrang tamis na parang pwede nyo ng panghalo o pang sauce sa taho at sa halo-halo. Hindi po ganun. Tanawin lang po natin yung mga solid seasoning. Yan, titigman ko na po. Napakasarap. Tama na po sa kanyang asim, yung anghang, yung alat. Ayan pa, naamoy ko na ang linamnam. Ayan po yung masarap. Dahan-dahang nalulot. Napag-desisyon ko na po, nilagay ko na po yung hiniwa ko na kalahating dila po ng baka po dito. Hindi ko na po siya ilahalo sa toko. Gusto ko separate na rin toko. Parang mas gusto po yung ganito Sa amin po sa Bulacan, pag gumagawa po talaga ng lugaw, kahit walang mga halo, patis. Lugaw na po yun. Pampalinamnam. Ilan po natin mabuti. Kung maglalagay po kayo ng mga ingredients, haluin po ninyo Don't let it simmer or boil by itself. Yeah. Po natin hayaan kumulo o kumulo ng bahagya lang sa sarili niya. Kailangan talaga hinahalo natin para lumalasa ng maayos yung ating mga pampalasa sa ating mga niluluto. Ganun pag-asabi ko ito na. Tingnan na po natin. Ayan. Okay na po. Siyempre kung gusto nyo pong malapot, pwede po kayong maglagay ng malagkit. Ako po gusto ko po yung ganito. Yung medyo malamdaw talaga. Yun po yung gusto ko. Sa goto. Naku, napakasarap. Lalagay na po ako ng murang sibuyas. In English, chives, yung mas maninipis. Yung medyo makakapal, spring onion or scallion. So, diba? Yun ang difference sa English. Pero sa Tagalog, pareho. Murang sibuyas. Yan po yung masarap. Yung finishing. Para pag nakikita po, diba? Lalo na ng mga bata. Yung maayos na presentation. Yung katakam-takam, diba? Kahit sa negosyo po, ayusin po natin yung pagtitinda. Pag po natin gawing ugali yung pwede na yan. Siyempre, pag kumain sa atin ng customer, gusto nyo bang marinig? Pwede na, masarap na. Ayaw nyo siyempre. Mas maganda kaya sabihin, oy, oo, pang IG, saka napakasarap ng lasa. Pang social media. Social, oo, doon yun. Magka-trending kayo. Yayaman pa kayo, di ba? Kaya kailangan maging babait kayo, hindi kayo nagbabait-baitan. Napakabango. Okay na po yan. Tatakpan ko na po at prepare ko na po yung ating tokwa. At ang huling ilalagay po natin, kuluan na. Napakaganda po ng resulta.
lalagay po tayo ng garlic, piniritong bawang. Pwede rin po kapag isa-serve, maglagay kayo. Pero gusto ko po siyempre na habang kumukulo, lumalasa rin yung bawang sa kaldero. Eto, hindi naman po kailangan ilagay yung bawang. Pag sinerve po sa kanila lagay. Saka iba po tawag doon sa lugaw na puti. Ganun po yung ginagawa yung paglulutong ginawa kanina. Wala pong bawang, hindi ginigisa. So ayan, pakulan po natin para lumasa po yung bawang. Depende po natin ng ating tokwa. Diba? Ito po yung gusto ko yan. Ginagawa po ng matatanda ng araw ganyan. Para daw po mas magandang tignan. Hindi naman po lahat siyempre ginagawa yung ganito, iba hinihiwa. Pero pag ganito daw po, mas na-absorb yung suka, yung sarsa. Diba? Ito naman po, diba? Napakasarap tingnan pa ganyan. Imagine po ninyo, no? Ipag-prepare po ng araw. Talagang may halong pagmamahal. Hindi minamadali. Hindi burara. At bubuhusan po natin yan ng suka. Liquid po muna ng ating tinimplahan. Diba? Yayamanin ang dating. At lagay po natin yung sibuyas sa ibabaw. Yan. Ready na rin po ang ating tokwa. Kain na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Nagsama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Bago tayo sa pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya binigay po sa amin sa araw ito. Naway ang bawat sa puligtas, lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga sa buhay. Makagabay po yung mga kababayan po namin, kahit di po namin kababayan. Yung mga tao po na naapektuhan po ng malakas po na apoy sa California na naway maging maayos po lahat. At lahat po na naapektuhan po ng mga sakuna naway maging maayos po ang lahat ng sitwasyon, Panginoon. Kaya na po ang bahala po sa amin, sinusukan na po namin sa inyo lahat sa kanila susabihin. Nampisa na po natin. Sa amin po talaga sa Bulacan. Sa amin sa Bulacan. Kasi taga doon po ko. Doon po sa amin talaga patalbugan ng goto sa kanang lugaw. Sa suka, kailangan ako masarap. Siyempre, suka kilala po sa amin sa Bulacan yung sukang pombong. Kaya yung mga laman, talaga kailangan masarap, hindi tinipid. Pag kumain po ng lugaw, gusto ko malabnaw. Ayoko po ng malapot. Medyo malapot gusto ko po kapag may sakit po ako. O kaya sa arroz caldo. Kaya lang tayo. Mainit pa Napakalinam, napakasarap, napakalasa. Panalong. Lagay tayo ng dagdag na garlic. Tarahin po muna ng tokwa. Nope. Masarap ng suka. Nope. Sabi pa kasi sa Bulacan, pag may suka, iniinom Inutungga po talaga namin. Nalulunod po yung tokwa kayo, tokwa at baboy, gano'n. Just hold on, mainit pa po. Walang electric pa ng bibig ko. Ganito pala dapat. Hindi ko pa siya matunggaya. At hindi ko pa matungga, mainit pa.
Maghanap buhay po ninyo pagkain. Ayusin po ninyo. Kapag may benta po kayo, huwag niyo pong sabihin, masarap yan, masarap yan. Yun ang una pong, huwag niyo pong sasabihin sa customer. Hayaan niyo po sila kumain. Hayaan niyo po silang magsabing masarap. Kasi pag nagsabi niyo masarap, tapos hindi sila nasarap pa, di ba? Madi-disappoint kayo. Gawin po ninyo, dagdagan po ninyo sa pag-entertain. Hindi po kayo papatok. Maging mabait. At pag masungit ng customer, magbait mo ito na lang kayo. Makinig na lang kayo. Hindi lang ng baka, malambot na malambot oh. Hindi yeah, baka lasa talagang karne lang. Karne na ba? Masarap. Ito yung gusto ko. Yung basabaw na lugaw. Basabaw na goto. Malasa. Ang Pilipinas, mainit ang panahon ako. Kaya po, lumalamig ang panahon, masarap po yung ganda. Dito po nagyayalo tag niebe ah. Hindi, masarap po kumain mga ganito, lagi may sabaw. Hindi na po hindi. Isang dasa hindi namdam ng baka sa sawag. Tayo po mga Pilipino, no? Siguro yung lugaw, isa po sa national na merienda. Lugaw po talaga. Pangalawa, sopas. Tapos sotanghon.
Ito po yung oxtail. Nagpalasa ng sabaw. Napakalambot, napakasarap. Kapag ganito po ito yung gotong bulalo, no? Paka-special po nito. Bihira lang po lutuin po sa amin ito sa gotong bulalo. Bihira lang po. Kaya ngayon yung mga nagninegosyo, ito po ginagawa. Mga pampalasa. Sa lugaw po. So, yan. Tapos yung bulalo madudurog sa lugaw. Nako! Napakasarap. Lasang malasa. Yung puso din ng baka masarap. Balang-balo na ng manok. Atay na manok. Ito niya, sinisip-sip ko lang, napakalambot. Sarap to the bones. May mo na yung bulalo. Gusto pang kumuha. Bigirit pa. Okay na. Ilipet mo na. Ano po masarap sa toko, di ba? Absorb yung suka. Pag hiniwa kasi, hindi ko feel. Ang tawa pag hiniwa, hindi. Matutupulan yan. Ang sarap pong may pepino. Nano-neutralize yung lasa. Kung magninegosyo ako sa Pilipinas, ito pong gotong bulakan ako, ganyan pagkakalutong gagawin ko.
konting hanggang asim, alat. Ito si sibuyas, sarap. Wala na siyang tapang. Matay sa bulalo. Ito po matigas itong kabila. Ito. Napakasarap. Hindi pala yun. Buto na pala yun natin. Ayun. Panalong panalo. Ako po. Salamat po sa Panginoon. Mamaya magtsatsa po ako. Kakain po ng citrus. Bago tayo tapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya binigay po sa amin sa araw na ito. Naway ang bawat isa po mas mabuti po sa kanilang kapal, lalo na po sa kanilang mga sarili. Alisin na po ang galit sa puso at isipan dahil napakasarap pong kumilos na may positibo po laging nakikita sa bawat pagising kaysa po napapansin po hindi maganda at mga problema. Naway ang problema pong dinadaan ng bawat isa ay may ibsan at mas lumabang po sa buhay. Kayo na pong bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang Jesus amin. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilangalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. Excuse me. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.